umaga sa inyong lahat. Ako po ang inyong love guinea pig. So big, ang inyong obese friend. Meron po tayong low carb comment. Ang commenter po natin ngayong araw na to ay si Sir John C. ng Arrogancia. Hi sir, magandang umaga po sa inyo. Ito po ang comment ni sir. Sabi niya, Boss, kahit kumain ka ng tamang pagkain, basta banatin mo katawan mo, mas mataba ako sa iyo dati. Pustahan tayo, sabi niya. Hindi ka tatagal dyan di ka tatagal dyan, boss. Maniwala ka sa akin. Si Sir John Cena Arrogancia. Dati daw siya mataba. Hindi daw ako tatagal dito sa lifestyle ko. Kahit nano daw kainin ko is okay lang. Okay, sagutin natin yan. Ganito yan. Ilang years na po kasi ako nag-try ng iba't ibang diet. At dahil nga rin po sa lifestyle at work ko, hindi po ako makapag-exercise regularly dahil from morning until night, ako po yung napaka-busy. Lucky po yung ibang tao na nagagawa nila ng time yung sarili nila at mag-exercise. Okay po yan, wala po akong issue. Wala rin akong issue dito sa approach na ginawa ni sir. Maganda po yan. Kung dati po kayong mataba, tapos naayos nyo po yung sarili nyo, napaganda nyo po yung weight nyo, congratulations po. Ito po ang aking kamay. O, di ba? Ako naman kasi wala akong discrimination kung anong klase ng exercise, kung anong klase ng pagpapapayat ang ginawa nyo. Saludo po ako sa inyo. Wala po tayo doon pag-uusapan. Kung nagka-calorie deficit, okay po yan. Hindi ko naman sinasabing ito lang ang tama. Ang akin, as a obese person na wala masyadong exercise, gusto ko lang pong patunayan. Gusto ko lang magkaroon ng ibang tao na option. Katulad ng mga taong pilay. So kung pilay na sila at sila yung naging obese, hindi na sila makalakad, mamamatay na lang din ba silang obese at may mga metabolic diseases na sisibol? Yun po yung akin eh. Yung may mga tao kasi na hindi talaga kayang isingit sa kanilang current situation ang exercise. Walking lang siguro. Kasi ako, meron na akong mga injury sa mga buto, sa mga tuhod ko. Naglalaro ko ng basketball dati. Kung strength training, okay lang. Pero sasabihin nyo yung mga jogging, hindi po advisable sa weight ko po. Sabi nyo po, sir, ang weight nyo is mabigat pa po kayo sa akin. Ibig sabihin, 401 pounds kayo siguro. Ang bigat nun. So kung nagawa nyo po yon sa way na approach na ginawa nyo, congratulations po talaga. Hindi po ako kumukontra doon, magaling kayo. Pero sa akin po, hindi po talaga advisable sa akin. Masyado ako mabigat. Kahit yung low carb doctor ko, hindi ako pinagja-jogging. Ang nare-request lang sa akin, walking. Kahit nga yung walking dahil nga sa trabaho ko, hindi ko magawa. Kahit nga dito sa bahay, ako lang talagang yung mga nag-day-to-day job, household chores. Ako lang nagpe-prepare ng lahat. So, pag natapos ako sa work ko, tapos meron pa akong, tulad nito, meron pa akong vlog, hindi ko po nagagawa. So, yung part na yon, ini-incorporate ko na lang lately. Sinisingit-singit ko na lang yung exercise. So, banatin yung katawan na sinasabi ni sir. Ganun pa man, kahit na ganito lang po si obese friend nyo, gusto ko rin kasi patunayan na it's just not all about exercise. Kasi ang atin, calorie in, calorie out ang laging iniisip. Hindi lang po lang siya ganun. Gusto ko lang pong imulat sa inyong mga isipan na etong lifestyle namin sa low carb, nababawasan po talaga ng timbang. Kahit na, katulad ko, isa nga akong sedentary lifestyle. Hindi ko sinasabing tama. Gusto ko lang iparealize sa atin, sa mga hopeless na katulad ko na may sakit, diabetes, fatty liver, yung iba may cancer pa, gusto ko iparealize na itama po natin ang ating kinakain. Kumain po tayo ng real food, meat, seafood, and egg. At kung gusto nyo po ng vegetable, green leafy vegetable, pili po kayo kung ano po yung mag-work sa inyo. Dito sa channel ko, hindi ko sinasarado yung pintuan sa lahat. Gusto ko lang po ninyong ma-realize, kakain kayo ng calorie deficit, magka-count kayo ng calories. Sabi po nyo, ano po yun, sustainable. Kasi na-try ko na yun eh. 37 years, 38 years, hindi po nag-work sa akin eh. Hirap na hirap ako, gutom na gutom ang feeling ko. Meron kasi tinatawag sir na carb addiction. Yung tipong sabihin nyo kakain ng konti, tapos mag-exercise na lang, ganun. Hindi ubraho sa akin ang kakain ng konti. Kasi yung katawan ko, sa sobrang laki ko, naghahanap ako ng nutrition. Kaya tayo nagugutom dahil yung katawan natin naghahanap ng nutrition. Pag kumain po ako ng mga fiber-rich food, hindi po ubra sa akin dahil nagugutom ako. Pangalawa, too much fiber sa akin, mga carbs, nag-gout po ako.
Yes, alam ko mahirap po paniwalaan, pero dito po sa lifestyle ko, low carb na ketovore, ay gumanda po yung health ko. From 400 nga, kung hindi nyo po nakita yung mga video ko sa profile, galing po ko sa 400 pounds. Ibig sabihin, sabi nyo mas mabigat kayo sa akin. 401 pound kayo siguro nung mga panahon na yon. At congratulations po, nagawa yung palitin ng katawan nyo. Pero po sa akin, gusto ko pong i-open yung kamay ko, ang aking channel, ma-open ang mga mind natin. Mind tayo ng mga totoong healthy food. Real food, hindi po yung nakapakete. Hindi po yung mga ultra-processed na puro sugar yung laman, puro carbs. Hindi ako galit sa kanin, ha? Sinasabi ko lang sa inyo, option po natin yan. Pero para sa mga katulad ko na nagkakasakit dahil merong carb addiction, hindi po talaga ako pwede makatikim ng carbs, ng sugar. Isipin nyo na lang isang addict, in moderation, papatikimin nyo ng drugs, paunti-unti, kaya-kaya niya mag-hold. Tignan nyo po yung mga umiinom, mga lasinggero. Kung kayo hindi umiinom ng alak, tikman nyo yung iniinom nilang alak, hindi nyo magugustuhan. Sabi nga ni sir, mahilig siya may pagpustahan. O, pustahan, hindi nila magugustuhan. Kung hindi kayo umiinom testingin nyo yung lasa ng alak, hindi nyo po magugustuhan. Pero nga, dahil nga meron niyang tinatawag na carb addiction, alcoholic, nagiging alcoholic yung tao dahil meron ding addiction. Yung pleasure center ng brain natin yan Depende sa tao. So may mga tao nagugustuhan yung ganito, may mga taong ayaw yung ganito. Ganun yun Depende po sa personality natin. Kaya ako, I do listen to my body. Kinilala ko maigi yung katawan ko. Pag may kinain akong mali, nagkakasakit ako. O, di alam ko na kung anong gagawin ko. Ngayon, nandito po ako sa lifestyle na to. Sabi nyo, hindi ako tatagal. Sir, 3 years na po ako. Ilang years po bang expiry date para masabi natin na ang kinakain natin at ang lifestyle na ginagawa natin ay hindi sustainable? Malalaman po ba yon? Ilang years? 10 years? 5 years? Kasi may kilala ako katulad ni Sir Art Paul. Hi Sir Art Paul. Ano na siya? 6 years na siya sa low carb. Tignan nyo naman kung anong epekto sa kanya. Gumanda yung katawan niya, nag-slim siya. Ganun po yan Hindi, depende po sa tao, depende sa situation, depende po sa gusto nyong approach. Okay lang po yan kung gusto nyo po na magbanat ng buto. Si spray nyo kasi dati, hindi ako naglilimit ko nung kinakain ko. Kumbaga sa credit card, ang katawan ko po ay maxed out na. Gusto na niyang umalis dito sa mundong to dahil wala na akong ibang pwedeng kainin doon sa nare-recommend nila na diet. Ngayon, nagkaroon po si Obese Friend ng chance na tuto sa low carb, nagkaroon ng konting idea, hindi ko sinasabing expert ako, nagkaroon ng konting idea at sinishare ko lang po sa inyo ang aking journey. Para po maintindihan nyo, malaman nyo na meron pang ganitong option kung wala na po kayong mapuntahan. Yun lang po. I'm your love guinea pig so big, ang inyong best friend. Obese friend. Bye-bye. Stay healthy po tayo.